Arcano. Good evening mga paps. Share ko sa inyo ang nangyari dito sa Aerox kasi baka ma-encounter nyo din. So kapag nag-ayos kayo ng Aerox, kapag hindi umandar ang Aerox nyo, baka ganito din ang problema. So eto mga paps, ang naging problema nito ay hindi umandar. So tinek ko na lahat. Tinek ko yung injector, walang bumubugang gas kapag pinipindot ang starter, pero yung hose niya galing tangke, kapag inun mo yung susi na hindi nakakabit itong injector ay maayos naman, bumubuga naman siya. At saka every time na isususi mo siya, maririnig mong umuugong yung pump. So ibig sabihin okay yung pump niya, kaya hindi ko yung pinagdudaan. So sunod kong chinek ay yung connection ng wire niya netong injector. So okay naman, may supply naman, then maayos ang continuity niya papunta dito sa ECU. So sunod kong chinek ay yung mga connection nitong ECU. Chinek ko yung supply niya galing battery, yung galing accessory, yung yung galing battery niya ay yung pulang wire, chinek ko yun. Tsaka yung pulang may puting wire, siya yung supply na 12 volt kapag naka-on ang susi. Okay din yun, chinek ko na. Then yung mga wire niya papunta dito sa CKP socket, chinek ko lahat. Okay naman. So sunod ko pinagdudaan ay yung CKP socket. So ang ginawa namin, eto, narekta ko na siya. Pero pagkatanggal ko pa lang, pagkaputol ko pa lang ng mga wire, chinek ko ito. Okay naman ang continuity niya. So naisip ko na agad na hindi dito yung problema. So wala na kami magagawa kasi pinutol ko na, narekta ko na yung mga wire niya. Then ganun pa rin, hindi pa rin umandar. So bumili na pinabili ko na si customer nitong CKP sensor. Kasi nung binaklas ko yung magneto ay tinanggal ko itong radiator. So nakita ko kapag ino-on yung susi, then nagpindot ka na ng kapag nagpindot ka ng starter switch, ang nangyayari ay yung magneto ay hindi umiikot. So gumaganyan-ganyan lang siya. So dapat kasi atras yung magneto din iikot ng buo. So siya gumaganyan-ganyan lang. Sabi nila nginig-nginig lang daw. So ito yung pinabili ko. So wala siyang nabili nito sa kasa kasi inaalok sa kanya buong stator. So mahal yun. Kaya umorder siya ng ganito sa online. So 1 week yung tinagal bago dumating. Kaya ngayon pa lang namin naayos itong motor na to. So kapag mga paps, kapag naging problema ng motor nyo, baka ito din yung salarin. Kasi hindi naman talaga bubugay yung injector ng gasolina kasi hindi nga nakakaikot yung magneto. Ito lang pala. So sana kung may encounter kayong ganitong problema, ganitong senaryo, baka makatulong sa inyo ang video na ito. So nga pala mga paps, 3 araw din yung naging baklasa namin ng magneto nitong Aerox na ito kasi stuck up yung magneto at hindi ko siya punersa. So i-impactin ko din, ibababad ko sa WD-40. Hindi pala WD-40 yun, ibang brand, Mototech. 3 araw ko siyang binabad sa penetrating oil, then 2 araw ko siyang in-impact. So i-impactin, then titigilan, bababaran ulit ng penetrating oil hanggang sa bumigay na nga siya. So ang gamit naming puller ay gamit ko palang puller ay yung typical na puller lang na nabibili sa Shopee, Flyman. So yun lang ang ginamit ko, basta tiyaga lang. So umubos tayo ng maraming tiyaga sa pagtatanggal ng magneto nito. Kasi wala tayong yung puller na ginagamit ng iba, yung may mabigat na
ini-slide. So, yun lang mga paps. Nga pala, dagdag ko na rin, wala pa lang fault code na lumalabas sa panel nito nung hindi ito umandar. Kaya, tiyaga talaga, mano-manong trace ng mga wire kung may putol at saka, pag walang fault code, huwag kayong magbibintang ng mga piyasang mahal. Kasi, kapag walang fault code, ibig sabihin, mga nasa simpleng bagay lang yung yan, sira. So, yun lang mga paps. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Sana kung ganito ang problema ng motor nyo ay maayos nyo. So, salamat sa panonood.